Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po tayong i-discuss ngayon. Oo pala, welcome to FB page, The Pillar of the Truth, and of course to our YouTube channel. Merong katanungan na gusto natin i-settle ngayon. Sagutin. Number 1, may isang college students. Doc, isa po akong college students. Sa school po namin, meron pong nagkakandak ng Bible studies dito. Ang problema nga lang ay siyempre yung sa kanila, maganda naman yung itinuturo nila. Yung kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, pagtanggap kay Kristo. Kaya ka lamang po, yung habang nagpapatuloy po sila, itinuturo din nila na ang kaligtasan mawawala. Dahil po sa marami akong mga classmates na gusto ko ring maging makadiyos, okay ba na yung mga classmate ko, yayain ko na attend po kami sa Bible study? Kung pwede po. Kasi gusto ko lang na imbis na makamundo itong mga classmates ko, at least parang sa isip ko, mas okay na lang yon kaysa yung ganun ang kanilang buhay. Well, ang sagot ko lang kapatid, ganito. Siyempre, okay naman yung tinuturo nila na si Kristo ay Diyos, ang kaligtasan natin si Kristo, sa pamamagitan ng pagtanggap. Kaya lang yung itinuturo nila na mawawala ang kaligtasan, salungat doon sa itinuturo ng salita ng Diyos, na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Sa halip na natulungan mo yung mga kaibigan mo, para bang nadala mo sila sa ibang paniniwala. Imbis na naakay mo sila sa katotohanan, wala rin. Kasi imbis na malalaman nila na ang totoong kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan biyaya at ang kaligtasan hindi mawawala, pag nadala mo sila doon, somehow magdi-discuss din kayo. Imbis na nakatulong ka, wala na. Kung ako na lang sa iyo, witnessan mo na lang sila at imbitahin mo sila sa church. Kasi kung nakita mo naman na mayroong pagkakaiba, mamaya madidiscuss din natin yan, patuloy po kayo makinig. Kasi may ibang issue na pag-usapan din natin, pero related din yung katanungan mo. Kung ako sa iyo, wag mo na silang dalhin doon. Kasi dahil sa iba ang tinuturo, okay naman yon, totoo naman yung si Kristo ay Diyos, siya ang tagapagligtas sa pamamagitan ng pagtanggap, okay lang siya. Tama naman yon, kaya lang, sabi mo, sa kanilang paniniwala, nung nagtanong ka, mawawala ang kaligtasan. So doon mo makita na kahit tama yung iba, meron namang mali, imbis na natulungan mo yung mga kaibigan mo, nadala mo sila sa ibang daan, ibang landas. So sa akin, ikaw na lang mag-witness, at imbitahin mo na lang sila sa church. At sabihin mo sa pastor mo, meron akong binabible study ng mga classmate ko, kung pwedeng tulungan mo ako. Ganun lamang po. Huwag mo na lang dalhin doon kasi iba naman ang kanilang tinuturo. Well, oo pala, madiscuss natin yan mamaya. Makinig lang po kayo at madidiscuss natin tungkol dyan. Pangalawa namang tanong, Doc, bigyan mo nga, kung pwede bang magtanong, kung mabigyan mo ako ng simple na sagot, kahit mga 2-3 bersikulo na lang siguro, okay na yun sa akin. Masama bang ecumenical o pwede po? Pwede ba ako sumali sa ecumenical? Kasi palagi naman nilang sinasabi ng objective daw ng ecumenical ay pagsama-sama.
Kaya doon daw tayo pinagtatawanan ng mga Muslim dahil ang mga Christian daw watak-watak. Kaya kung sumali po tayo, at least naman may ipakita natin na ang pinapaniwalaan natin si Kristo, isang Diyos, isang tagapagligtas. Ganun pa man, gusto ko lang marinig po ang panig po ninyo, ay yung kahit na simple na sagot lamang po. So ito ang tanong na sasagutin natin ngayon. Ngayon, tingnan nga natin sa sa 2 Corinthians in chapter 6, in verse 14. Be ye not equally yoked together with unbelievers, for what fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness. Minsan may nagpunta sa atin. Ang sabi niya sa akin, Doc, wag nating tignan kasi yung doktrina. Ang importante yung magkakaisa po tayo, unity. Yun naman ang objective talaga ng ecumenical movement, yung magkakaroon tayo ng unity as Christians. Pakita natin na naniniwala tayo kay Kristo, ipakita rin natin na marami rin tayo. Kaya wag na nating tingnan yung doctrine kasi. Ang importante magkaisa po tayo. Yan po yung sinabi sa akin. Pero nung tinanong ko siya, so kung ganon, ikaw ba ay naniniwala na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at ang kaligtasan ay hindi mawawala? Ang sabi sa akin, siyempre ibang usapan yan. Kung tutuusin, kung ako lang, ang kaligtasan dapat itrabahuan mo. Kailangan ka magpatuloy kasi pwedeng mawala to. Kaya sabi ko sa kanya, Brad, paano tayo magkaisa dyan? Paano natin matutupad yung unity na sinasabi mo? Kung ang sinasabi ng Biblia, ang kaligtasan biyaya, ito po ay binigay at regalo ng Diyos. Hindi po galing sa atin. Kaya nga, kalimutan muna natin ang mga yan para magkaisa muna tayo. Ang sabi ko, imposible tayong magkaisa. Imposible tayong magkaisa. Yung pagkakaisa natin, ipakita na lang natin sa mundo na magkakaisa tayo. Pero actually, ano po yan? Para bang hypocritism lang yun. Pinakita natin sa public na magkakaisa tayo, pero sa totoo, sa lungat ang ating paniniwala, hindi rin pwede yun. Imposible. Paano tayo magkakaisa dyan? Hindi naman kayo naniniwala sa paniniwala ko. So sa akin lang, sabi ko, importante sa akin ang doktrina. Hindi ako pwedeng sumali sa iba ang tinuturo. Yung pagdating ng gawa ng kabutihan, pareho tayo dyan, magkakaisa tayo dyan. Pero pagdating sa magkakaisa tayo magsamba, mag-worship, na iba-iba ang paniniwala natin, sa akin, hindi ako agree. Kaya sa akin, ang tinatanong, masama bang ecumenical movement? Well, sinasabi natin ng ecumenical movement, ang ano po yan, ang objective po yan, unity. Pagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Pero minsan, ginagawa din ito ng dyablo. Kasi hindi naman lahat ng relihiyon kasi, hindi naman lahat ng non-Catholic, isasabihin natin tama. Dahil may mga mali din na itinuturo eh. At saka isa pa, ayon kasi sa pag-aaral is, yun ang purpose ng dyablo. Magkakaisa lahat ng relihiyon sa mundo. Isasacrifice, kalimutan, i-disregard ang lahat ng doktrina. Ay hindi pwede. May doktrina tayong sinusundan. Kasi ang doktrina ay galing sa salita ng Diyos. Kaya nga ang salitang kasalanan is a violation of the law, violation of teaching. Kapag binayolate natin yung teaching ng Panginoon, kasalanan yon. Paano ka makiisa sa hindi nila itinuturo ang lahat? Hindi nila itinuturo ang lahat ng salita ng Panginoon. Ganon pa ba? Itong 2 Corinthians 6:14, ito pa ay tumutukoy po sa pakikisama. Yung iba ay ginagamit tungkol sa pag-asawa. Paano ka nga naman mag-asawa ng iba ang paniniwala? Pasisira ka talaga. Pangalawa, paano ka
makipag-friend, makipagbarkada sa mga taong masasama. Talaga pati ikaw, apektado ka. At ito ay pwede rin magamit na papaano ka makipag-isa sa tama ang itinuturo at mali ang itinuturo. Hindi kayo pwedeng magsama. Hindi pwedeng magkaroon ng unity kasi yung paniniwala niya salungat sa Biblia. Ang paniniwala mo naman hindi. Sa akin, walang masama kung hindi ka mag-join. Kasi ito po ay technicalities ng Diablo. Kasi ang isa sa nasubukan ko na noon, ang sumali po sa ecumenical movement, isa sa aming pinirmahan noon ay walang dapat magsalita tungkol sa doktrina. We need to disregard all doctrinal differences. Ay papaano mo na maituro ang biyaya ng Diyos? Papaano mo na maituro ang katotohanan? Ay bawal na. Ang importante lang doon, magsama-sama kayo, merong mag-guide ng prayer, merong mag-guide ng awit, may magbibigay ng salita ng Diyos. Minsan yung sinasabi niya ay kontra doon sa aking paniniwala. Anong mapapala mo doon? So, number one, sa ecumenical movement, bawal na bawal ang doktrina. Paano mo ituturo yung tamang doktrina ng kasalanan? Tamang doktrina ng kaligtasan, I should say. Ay may sinasabi ng Biblia ng kaligtasan biyaya. Paano mo ituro ngayon yan? Paano mo mai-share sa kanila? Mas mabuti, wag na lang ako mag-join. At anytime na may chance, pwede ko rin silang witnessan. Ganun po. Kasi yun lang naman ang ecumenical movement. Ang purpose lang naman yan, mag-iisa kayo na magsamba, may prayer, awitan, may nag-preach. Ay paano na yung nag-preach? Kontra sa paniniwala mo ang sinasabi. Yun ang danger. So there is always a danger itong ecumenical movement na pwedeng gamitin pa ng demonyo para hindi maituro ang katotohanan. Kaya may mga versikulo po na hindi pumapanig sa ecumenical movement. Kasi kailangan paghiwalayan natin yung unity at saka ecumenical. Pag sinabi mong unity, ibang usapan yan, pero i-discuss natin mamaya. Okay, dito sa Romans 16, 17, 18. Matindi ito. Ito ang sinasabi. Now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Very, very clear. Kaya kung Biblia ang pag-usapan, anong sabi ni Apostle Paul? Nagmamakaawa ako sa inyo mga kapatid, na yung mga nagtuturo ng ibang doktrina, doon sa doktrina na nalaman ninyo, iwasan sila. Very, very clear. Bakit ka makisama kung ang tinuturo nila magkakaiba? So, sa akin lang, sundin ko yung sabi ni Apostle Paul, huwag kang sumama sa kanila. Now I beseech you. Okay. Matindi. Now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses, contrary to the doctrine which ye have learned. Ang pinag-usapan natin dito, doktrina. Hindi pwedeng mawala ang doktrina. Importante yan. Hindi pwede yung you disregard doctrine. Hindi po pwede eh. So, sabi rito, I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Pag sinabing mark, kilalanin mo ano yung church, ano yung mga nangangaral ng iba doon sa itinuturo mo, iwasan mo. Ay, bakit ka makisama? Sa verse 18, For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Yun po. Ngayon, ano ba yung sinabi ng Apostle Paul pa? Doon sa tanong kanina, yung nauna. Ang tinuturo naman nila si Kristo
Diyos, siya ay tagapagligtas, at sa pamamagitan ng pagtanggap, tama po yun, wala namang problems kung yun lang. Kaya labang, sabi ng nagtanong, tinanong niya kung anong paniniwala nila sa kaligtasan, naniniwala sila na kailangan ng good works at maaring mawala ang kaligtasan. Pero itinuturo nila na si Kristo ay Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pagtanggap kay Kristo, walang problema doon. So tignan natin, merong mali na itinuturo, meron namang tama. Ano ang decision ni Apostle Paul dyan? Yung tinuturo naman nila sa Bible study, pananampalataya kay Kristo, si Kristo ay Diyos, pagtanggap kay Kristo, yan ang kaligtasan. Pero tingnan natin sa Galatians chapter 1, verse 6 and 8. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul. I marvel that ye are so removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Tingnan ninyo nagtataka ako, bakit kayo ang daling lumipat o kaya umalis doon sa biyaya, yung panawagan ng Diyos tungkol sa biyaya ng kaligtasan. Verse 7, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Okay. Yung paniniwala nila, si Kristo ay Diyos. Tama yun. Ang kaligtasan, si Kristo. Sa pamamagitan ng pagtanggap, tama po yun. Kaya nga lamang, naniniwala sila na dagdagan mo ng good works at mawawala ang kaligtasan. Ibig sabihin, hindi na yan kumpleto. Half truth ang tawag natin dyan. Hindi na yon whole truth. Sa akin, pag half truth, masama pa rin, whole truth. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, sumama kayo sa ibang-hilyo na hindi naman, which is not another, but there be some that trouble you. Ibig sabihin, kay Apostle Paul, wag mong tignan yung similarity. Don't look on the similarity of your doctrine, but look on the difference. Kasi kung mayroong pagkakaiba sa turo mo, ibig sabihin that is considered another. We should follow the whole truth, not only the half truth. So there is a danger kung sasama po kayo. Baka pati kayo, paano doon? But do we or an angel from heaven preach any other gospel unto you that which we have preached unto you, let him be accursed. So ibig sabihin kay Apostle Paul, kahit tama yung iba, pero yung iba hindi tama, that is still considered as wrong gospel. Half truth kasi. Ngayon, ang sabi rin ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 1 in verse 10, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Ito naman, ang sinasabi ng Apostle Paul dito, yung pagkakaisa sa pananampalataya. Oo nga, nagkakaisa kayo, nagsamba, pero yung pananampalataya hindi magkakaiba. So dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, Apostle Paul speaks about unity. Iba yung ecumenical. Doon sa ecumenical, magsama-sama lang kayo. But there is no unity in mind. There is no unity in doctrine. So ang gusto ni Apostle Paul, if ever there are fellowship, in our fellowship, if we are fellowshipping with other churches, be sure that we are only fellowshipping with the churches with the same faith, the same mind. Ngayon, ang mga churches ngayon na watak-watak, ayaw ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, magkakaisa tayo. Kaya makipag-fellowship lang tayo doon sa merong, doon sa nagtuturo ng katotohanan. Ay papaano yung pagtuturo ng iba-ibang pastor sa mga kapulisan? Ibang usapan yon. Hindi naman ecumenical movement yun eh. Hindi naman fellowship yon. Sa akin lang, kung yung ibang doktrina, iba ang
yung mga, sabihin na lang natin, mga cults, mga ibang churches na iba ang doktrina, gustong mawin ng pulis, sa atin din, gusto rin nating mawin ang mga pulis. Kaya we have to join them. Pero not for fellowship, but for chance na may ibahagi natin. Ay kung yung mga wrong doctrines, iba ang tinuturo, sila ang nandun, ay papaano naman yung mga pulis na yon? Di naligaw sila. So, walang masama. Well, sa organization, pag member sa organization, ibang usapan yon. Hindi po yon ecumenical. Kasi ecumenical yung pagkakaisa na pagsamba, pag-worship. Pero tungkol sa work, na halimbawa, sa organization minsan, hindi pare-pareho ang church dahil yun ang programa ng PNP. So kung nandoon yung mga calls, nandoon yung hindi kompleto, yung half-truth, ipapaano naman yung mga pulis kawawa? So we grab the opportunity that the PNP has given us to join with the program. We only join with the program, hindi po sa ecumenical, sa program ng PNP. Para na rin mawin naman natin ng mga PNP sa katotohanan. And that's the purpose. Ngayon, sa churches naman, if we have fellowship, we only fellowship with those churches with the same faith, the same practice, the same doctrine. Dahil dito sa Psalm 133 in verse 1, ito ang sinabi ng Biblia, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Ay, ito ang sinasabing unity dito, taliwas doon sa ecumenical. Sa ecumenical, walang unity of doctrine. Walang unity of teachings. Ang meron lang doon, kunyari, magkakaisa lang kayo. Pero, hindi yan ang totoong unity. Okay, so, in conclusion, should we be involved in ecumenical cooperation with other Christian churches and other groups of believers? If there is no doctrinal compromise, ito masasabi ko, ito yung nagtanong din sa atin, English Should we be involved in ecumenical cooperation with other Christian churches and other groups of believers? Ang sagot natin ito, if there is no doctrinal compromise or core Christian belief, if the gospel is not being watered down or sidelined, if believers can maintain a clear testimony before the world, and if God is glorified, then we may freely and joyfully join with other believers in pursuit of God's kingdom. Walang masama sa fellowship kung ang ebanghelyo ay hindi na-compromise. Yung belief at doktrina ay hindi na-compromise at hindi napabayaan. Kung hindi nasira ang ating pananampalataya at practice. At kung ito ay para sa establishment ng kingdom ng Diyos at for the glory of God, walang masama sa fellowship. Kailangan natin yon. Pero wag sa ecumenical movement. Okay, salamat po sa inyong pagkikita sa lahat ng sumubaybay at sana po wag natin kalimutan paki-share, paki-follow, paki-pindot na rin yung bell button para every time na meron tayong live. Pasensya po kayo, late tayo ngayon. At sana marami po kayong napag-aralan at wala tayong ibang objective dito kundi yung talagang masundan natin ang katotohanan. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa binigay po ninyong pagkakataon para masagot namin ang mga katanungan ngayon. Maganda po ang issue, maganda ang katanungan, kaya hinihiling ko po na ang lahat ng mga nagtanong, kayo po mag-bless sa kanila. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. At inihiling ko rin, Panginoon, ang lahat po ng nakinig, ano man ang kanilang kahilingan po sa inyo, ano man yung kanilang panalangin, kayo pa mag-bless, kayo pa ang magbigay ng kasagutan para makapaglingkod din sila sa inyo.
Inihiling ko rin, Panginoon, na i-bless po ninyo ang programang ito at i-bless po ninyo ang aming pinag-usapan. Sana po ito ay makatulong para magbigay ng clear guidance sa mga kapatid na nagtanong. Nais ko pong ipagkatiwalang programang ito, ang aming buhay sa inyo at lahat po ng nakinig at makikinig pa. Kayo ang mag-bless at magbigay ng kasagutan sa kanilang prayer at ganoon din kayo ang patuloy na mag-ingat sa kanila, sa aming lahat mula sa COVID, mula sa sakit. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.